paano magpalit ng steering rack bushing ng Kia Pride CD5. Umpisahan natin dito sa tie rod. Tanggalin natin sa may left side muna. Hawiin lang natin itong kanyang boots para ma-access natin yung kanyang nut. Ayan ang pipihitin natin gamit itong malaking tools. At dahil naluwagan na natin siya, tanggalin natin itong kanyang ball joint. Ayan, naiangat na, at ikutin na lang natin ito ng ating kamay para mabilis. Ayan, tanggal na natin ang tie rod ng left side. Ngayon dito naman tayo sa right side. Kung paano natin tinanggal sa left side, ganun din yung paraan dito sa right side. Ayan, natanggal na natin ang right side. Tanggalin natin ang bolt dito sa may kanyang pinion gear. Yan ang nakakonekta sa may ating steering. Ngayon, nandito tayo sa ilalim ng sasakyan. Tanggalin natin to para hindi tayo mahirapan gumamit ng socket wrench. Bumabangga kasi siya dito sa bakal na ito. Yan, tanggalin lang natin yung nut para mahawiin natin siya ng konti. At pagkatapos yan, malaya na tayong maggalaw-galaw dyan. Tanggal na natin dito sa may left side. Ngayon dito na naman tayo sa may right side.
Ayan, natanggal na natin ang bolt ng right side. Lipat tayo dito sa may engine bay. Dito naman tayo sa parteng itaas sa may left side. Okay, natanggal na natin dito sa may left side. Lipat na naman tayo guys. Dito na naman tayo sa may right side. Ayan, natanggal na natin ang sa right side. Ngayon, dito na tayo mag-focus sa kanyang pinion na nakakabit sa may steering wheel. Ayan, lailain lang natin yan hanggang sa matanggal. At ayan, tanggal na natin siya. Dito natin siya padaanin sa may itaas. Dito yan banda sa may battery side. Tuloy-tuloy na yung trabaho natin kasi natanggal na natin siya. Ngayon ito na ang i-repack natin ngayon, yung kumakalog-kalog na ito. Ang sira nga pala nito ay steering rack bushing. Maingay siya kapag tumatama sa lubak. So meron siyang spring na maliit. Yan ang nagpo-push sa kanya para hindi magkalog-kalog yung bareta. Ayan. Ayan, ngipin niya oh. Diyan lang naglalaro yung ating steering. Kaya importante talaga na hindi pa pudpud yan para hindi siya makalog. Ngayon natanggal na natin yung dust seal. Masira ko na yung dust seal dyan dahil ang tigas niyang tanggalin. Ito yung kanyang lock ring para hindi mabunot yung, ito yung nagsusupport sa ating bearing para hindi mabunot yung ating pinion gear. Delikado kasi ito pag ito ang mawala yung lock ring nya. Tanggal na natin siya. Ayan, sundutin lang natin yung lumang bushing na nakakabit. Hindi pa nga pala basag yan, buo pa siya, kaya lang ang problema dito malaki na yung kanyang clearance, maluwag na siya. Meron tayo ditong bago, dalawa.
Ganito lang po ang paglagay ng bushing, guys. Pasok lang natin yan siya. Ayan o. Itulak lang natin siya ng husto pa sa loob hanggang sa mahulog yung kanyang gatla doon sa may kanal-kanal niya na paikot. Sa loob kasi ng butas na yan, guys, merong kanal-kanal yan na paikot. Doon yung ihuhulog yung bushing ng steering rack. At pag naihulog nyo na yan dyan sa butas, hindi na yan siya mahuhugot kasi meron siyang pinakakanal-kanal doon sa loob. Ayan o. Ayan, nahulog na siya sa may parang kanal-kanal sa loob. Bago natin siya ibalik, punuin natin to ng grasa para malambot yung ating manubela. Handa sana mas maraming grasa, kaya lang yung grasa ko dito wala na, paubos na. Pero sige lang, bawi na lang sa sunod pag nasira ulit. Importante talaga na matutunan nyo kung paano magpalit ng steering rack bushing, dahil napakamahal din ang labor nito, parang nasa 3,000 plus din yata. Yung sa kakilala ko, sabi niya sa akin, siningil daw siya ng 4,000 plus. Sayang pa rin yan. Sa 3 to 4,000 plus na yun, marami ka nang mabibiling pyesa doon. Hindi naman talaga siya mahirap gawin, basta may gamit ka lang. Bigyan lang talaga siya ng time. Itong sa akin nga, ginawa ko to, wala pa kalating araw, tapos na eh. So ayan guys, kung paano natin siya binaklas kanina, ganon din natin siya ibabalik. Lagyan muna natin siya ng grasa para malambot. Pukin lang natin siya konti, kunting-kunti lang talaga. Pasok na rin yan. Yan, pumasok na siya. Yan, lambot niya.
ito, ibalik na natin yung kanyang ano, yung tumutulak sa rock bar. Balik na natin yung kanyang lock ring. Ito ulis. So ayan guys, balik na natin sa sasakyan yung ano, rack and pinion. Paano natin siya kinalas kanina, ganun din ang pagbalik.
siya guys. Testing na natin yung ating ginawa. Okay siya. Dito nga pala guys, ramdam ko na talagang lumambot yung ating manubela. Ganun pala talaga siguro pag bagong gawa, lumalambot. Bago na kasi yung grasa niya. Dati sa mga ganito, yung may mga bumpy lang siya na kalsada, maririnig mo talaga na tumutok-tok yung aking steering rack. Dati pag dumadaan ako dito, talagang naririnig ko siya, pero ngayon wala na. Ayun, okay. Ayan. Okay na. Solve na yung ating problema. Successful yung ating ginawa.